Bakit ayaw makinig, ayaw paniwalaan ni Pangulong Marcos ang panawagan ng ibang sektor na ating mga mamamayan na magpalit siya ng mga membro ng gabinete? Lalo na po ang tinutukoy dyan ay Department of Interior and Local Government Secretary Remulla, na alam naman natin maraming mga warrant of arrest, maraming mga dapat hinuhuli pero hindi pa rin mahuli ng ating kapulisan at DILG. Ang DILG, nationwide ang operation niyan. Under nila ang lahat ng local official mula governor hanggang barangay chairman at kagawad. Lahat ng barangay at purok ay mayroong PNP dahil nasa ilalim ng kontrol at supervision ng DILG Secretary ang local official at PNP. Pero bakit yung mga may warrant of arrest na malaking tao, ni isa wala pang nahuli under Secretary Remulla? Kaya ang tanong, ano kayang meron? Bakit sa kabila ng ganyang pagkukulang na nakikita ng mamamayan, ayaw palitan at tinanggol pa nga, pinagtanggol pa ni Pangulo? Hindi daw totoo na yung issue tungkol kay Remulla ang papalitan. Nakikita daw, may tiwala siya at nakikita niya yung ginagawa. Ano yung ginagawa ni Remulla na nasisiyahan si Pangulong Marcos pero hindi nakikita at naramdaman ng taong bayan? Tanong lang po ito, walang personalan. Anong meron? Bakit ganun? Tama ba na ang Pangulo maging matigas dyan? Ibaliwala niya, sinasabi ng mamamayan base sa nakikitang performance ng DILG Secretary? Diba? Hindi lang po kung sino-sinong sektor ang nanawagan. Kahit na yung mga Marcos supporters, dumadami na ang mga Marcos at government supporters ang dismayado sa performance ng DILG. Isipin mo, sino-sino bang nandyan? Hanggang ngayon may warrant of arrest. Nandiyan si Atong Ang na kinasuhan dahil sa pagkamatay ng maraming sabungero. Nandyan ang warrant of arrest na ilang taon na laban kay General Bantag, hindi pa rin nahuhuli. Yung issue kay Saldico at saka kay Harry Roque, wala rin magawa ang DILG. Sinabi ni Remulla na siya pupunta ng Europe para daw hulihin si Roque. Pero hinamon siya ni Roque, punta ka rito, ikaw ba pa-aresto ko? Hindi na natuloy. Wala na nangyari. Kasi po, ang pagpapatupad ng batas, ang PNP, DILG ang mayroong higit na kapangyarihan dyan dahil sila ang mayroong malawak na manpower at koneksyon sa labas ng bansa at hindi lang dito sa atin. Pero hindi nagagawa. Kayo, tanungin ko, meron ba kayong natatandaan ng malaking isyong nagawa ng DILG na pwedeng dahilan kung bakit hindi siya mapakawalan ni Pangulong Marcos? Ako naniniwala kasi, kung nahuli ng gobyernong ito ang malaking tao na mayroong warrant of arrest, dadami at magpapatuloy ang tiwala ng tao kay Pangulong Marcos. Baka tumaas pa yung kanyang approval at saka trust rating. Kaya sumasadyad. Ngayon, sadyad na sadyad. Mahina ang resulta sa mga survey. Although ako hindi gaano naniniwala sa mga survey. Pero doon sa mga survey na lumabas na hindi naman natin pwedeng i-deny yan, talaga sumadyad ang rating ng Pangulo. Pero itong mga nakikita ng taong bayan na butas, maaring dahilan kung bakit bumababa ang performance ng Pangulo. Ang suggestion, palitan mo, wala namang mawawala. Meron namang higit na mas magaling. Tapos na ang election ban. Kung sino man mga politiko ang gusto mong ilagay dyan, tapos na yung election ban ng after 1 year, pwede na. Ay akalain nyo ang nangyari. Ang pinalitan, yung Department of Labor Employment. Wala namang controversial sa Department of Employment, Department of Labor. Ang lumalabas, di umano, umalis dahil may problema pang kalusugan, Secretary Laguas pa. Pinalitan ng politiko na DDS pa ang dating dati, si Senador Francis Tolentino. Diba?
kung inyong magugunita, natanggal si General Torre as Director General nang si Remulla ang maging sekretary ng Department of Interior and Local Government. Hanggang ngayon, hindi naman nila maipaliwanag sa taong bayan ano ang malalim na dahilan. Bakit nakumbinsi si Pangulong Marcos na sibakin si Torre bilang Director General ng PNP? Hindi yan ipapaliwanag until now ng Malacanang at saka ng DILG. Hindi naman magdidesisyon ang Pangulong mag-isa na sibakin si Torre, General Torre, kung walang recommendation at kung anumang inireport sa Office of the President ng DILG at ng NAPOLCOM. Dahil ang chairman ng National Police Commission o NAPOLCOM, secretary ng DILG. Ako kasi naniniwala, pasintabi na sa kasalukuyang PNP chief, kung si General Torre ay nagtagal dyan sa PNP, sa dami ng mga warrant of arrest na lumabas, marami nang nahuli yan. Dahil ang paniniwala ni Torre, pag may warrant of arrest, court order, hindi na kailangan ng utos mula sa Pangulo. Hindi na kailangan ng utos mula sa DILG Secretary. Dapat kaagad-agad ipinatutupad ng PNP ang arrest order kahit kanino. Dahil yan ay trabaho, obligasyong gawin ng PNP ayon kay General Torre. Pero, ayun nga po, tinanggal si General Torre, tapos napilitang magkaroon ng early retirement. Ngayon po ay General Manager na ng Metro Manila Development Authority. Hindi na siya mababalik bilang pulis kasi nagretiro na kung di ako nakakamali. Hindi naman pwedeng maging 4-star general si General Nartates kung hindi nag-early retirement si General Torre. Kaya napunta sa kanya yung 4-star general. Dahil kung hindi nag-early retirement, na-pressure si General Torre, hindi mawawala sa kanya yung sa kanyang balikat ang 4-star general. Okay? At hanggang 2027 pa bago magretiro yun. Pero dahil tinanggal nga siya, ginawang general manager ng MMDA, napilitan na siyang bitawan yung pagiging pulis. Ayun po ang sitwasyon. So, tanong ulit, bakit ayaw makinig ni Pangulong Marcos sa panawagan ng taong bayan at ng ibang sektor ng ating mamamayan magpalit ng sekretary ng DILG? Kasi nga, nahihinaan, kulang sa performance, kulang sa accomplishment, hindi nararamdaman ng taong bayan ang kanyang ginagawa. Pero kung anuman ang merong hawak ang Pangulo, nakakayanan at nagagawa ni Secretary Remulla, dapat ilabas yun, ilagay ito sa publiko para malaman kung ano yun. Hindi yung basta kontento siya. Para bang kontento ako sa aking gabinete, wala kayong pakialam, hindi ko yung papalitan. Ganon? Ganon ba dating, Mr. President? Nagtatanong lang po.